Reconnect. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sabi po ng Pangulo ng Pilipinas, hindi na ako natutulog. Kaya pala kumakaway kahit wala po. Kahit wala pong kinakawayan, hindi pala natutulog ang presidente natin. Matulog ka, Mr. President. Mahirap po yan. May mga kapitbahay kami na di natutulog. Iba tawag namin doon sa mga kapitbahay namin di natutulog. Ba? Mahirap yan, may presidente tayong di natulog. Tsaka na raw siya matutulog pagkatapos ng lahat. Tapos na rin. Hindi na natutulog. Grabe naman. Pag-usapan din po natin, ito po mga latest survey. Bagamat ayaw ko po sanang tignan dahil masama po sa panlasa natin yung mga survey. Pero may maganda rin tayong mapupulot sa survey dahil pababa po, no? Mapansin natin, ito po ano nila, survey po ng mga kalaban natin. Ha? Pababa po yung mga survey, yung mga bilang, yung mga numero ng mga admin, pro-admin at paakyat naman po yung mga senatoriables. Maganda rin pag-usapan yan eh. Pag-uusapan din po natin yan at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, ito po, unahin na po natin tong survey kasi ito po may survey po yung Magdalo. Pati po yung Magdalo, alam po natin ito ay pinamumunuan ni Antonio Trillanes, no? Hindi po natin kakampi tong survey na to. Pero hindi na po talaga ako tumiting sa mga survey dahil alam ko isa o dalawa lang ang pumasok katulad po nito. Si Bato at si Bongo lang po yung pumapasok. Pero kung susuriin nyo po, kasi nilagyan nila ng comparison eh. Kaya na-attract ako na tignan din yung ibang mga kalaban natin na survey, no? Tignan po ninyo. Ang kapuna-puna po dito, halos lahat kasi may color coding eh. Yung pula, bumaba po sila mula po sa yung percentage. Bumaba po yung boboto sa kanila, bumaba po buwat dun sa dati. Yung sa Magdalo. Tapos green, tinignan ko yung mga green. Panay bata natin yung green. Tapos yung pula, lahat po ng senatoriables ni BBM, puro pula po. Ibig sabihin, habang tayo po ay pumapasok sa papalapit sa eleksyon, pumupula po yung kanilang hanay. Hindi po color coding na pula tayo tapos sila green at green tayo tapos sila pula. Ang kahulugan po nito sa Magdalo, pula dahil bumababa yung rating, bumababa yung mga tao na nagsasabing iboboto nila. Katulad po niyan, bagamat number 1 pa rin si Erwin Tulfo, ay bumaba po ng napakataas na puntos, 8.2. Siya po ang may pinakamalaking pagbaba, ay hindi pula, si Hunasan pala. Pero ang laki po ng binaba, 8.2. Samantalang ang nakapagtala naman po ng pinakamalaki na pagtaas ng boto ay si Senator Bongo na nagtala po ng 18.4 na dagdag na boto. Ibig sabihin, mga kapatid, habang tayo po ay lumalapit sa eleksyon,
pataas po ng pataas yung mga senatoriables natin habang sila naman po ay pababa ng pababa. O bakit po yan? Kasi po nagsimula tong survey na to, o comparison no November eh. Nung November po, hindi pa talaga halos kilala yung ating mga kandidato. Di ba? Kaya ang pasok pa lang po sa banga nung November, ito pa lang po si Bato at saka si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Pero kalaunan po, habang pinakikilala ni Tatay Digong, habang nangangampanya po sila, nagiging green na po. Umaakyat na po unti-unti ang mga katulad ni Marcoleta, ni Vic Rodriguez, ni Jimmy Bundok. Sino pa ba itong mga narito? Kibuloy. No? Sila po yung pagkatapos po ni Bongo tsaka ni Bato, yan na po, no? Si Marcoleta na po ang may posibilidad na umakyat. Tapos sumusunod na sila Kibuloy, si Bundok at saka si Vic Rodriguez. Yun yung sinasabi natin eh. Ito po sa survey nila. Survey po to ng mga kalaban natin. No? Survey pa nila to. So nakita ko kung yung trend ba sa iba ring survey, tinignan ko rin po yung particular po sa yung magkapatid na Tulfo, bumababa po yung magkapatid na Tulfo. Habang lahat po tayo, lahat po nung green, panay po PDP laban, lahat po, as in lahat, wala pong green. Wala pong umakyat dito po sa Magdalo, wala pong nadagdagan yung boto. Ibig sabihin, nagsimula po yung mag-survey sila. Very popular kasi naman sila. Di ba? Very popular po sila na nagsimula tayo. Ito pong ating mga kandidato, relatively unknown bilang mga first timer po bilang senatoriables. O kaya po ang ganda ng trend eh. Ang trend po pababa si Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Tito Soto at iba pang kasapi ng mga Marcos mukhang kasi February to eh. Mukhang napapasama pa habang si BBM ay nangangampanya sa kanila. Nung nagsimula po yung kampanya, doon na po sila unti-unting bumababa na po. Unti-unti na pong bumababa yung kanilang survey. Ang sinasabi ko pong survey, yung survey na ginawa ng mga kalaban natin, Magdalo, Octa Arts, bumababa po talaga yung numero nila ng magkapatid na Tulfo, mga survey. Yan po sa kalaban na survey yan. Paano yung survey natin? Ang survey po natin, particular yung nakikita nyo live, yung survey na anong tawag dyan? Kalye survey. Panalo po yung mga pro Duterte. Kaya lang, hindi po iniisa-isa kasi. Yun yung problema natin. Paglahatan ang boto, pag sinabi natin sa tao, sino iboboto mo? Yung mga pro Duterte o pro Marcos? Pro Duterte iboboto nila. Ibig sabihin, pag nakuha natin na straightan ng laban, mananalo lahat. O yung Archlight, lahat pasok. Panay Duterte. Yan po ba malayo sa katotohanan? Hindi po malayo sa katotohanan yan. Yan po ang mas malapit sa katotohanan dahil magtanong kayo sa tao. Talagang iboboto nila mga pro Duterte. Pero sa survey na mismo nila, bumababa na po, lalo na yung Erwin Tulfo. Wala namang ginawa. Ang dami pong usapin ngayon. Gumekibo ba yung mga Tulfo? Sa totoo lang po, yung Ben tsaka yung Erwin, napapatunayan natin ngayon, dapat dakdak sila ng dakdak sa mga issues, di ba? Wala po. Meron lang po sila. Parang wala po silang walang matatagpuan sa pagitan ng kanilang dalawang tenga. Panay angas at forma lang po. Pati yung Tito Soto, naku, ang laki po ng ibinababa. Tignan nyo, 7.2%. Pangalawa po siya sa pinaka
malaking binaba, tulpo, tapos Soto Soto. Isinusuka na, unti-unti na po silang isinusuka. Pindot nga kayo ng 1 at nahalata ko na tong Maricar na to. Lagi itong nawawala ang boses ko. Talaga ba nawawala ang boses? Nang matanggal na natin. Okay. Punta na po tayo rito sa ano, no? Kaya ang trend po, pero pagdating po sa atin, straightan, panalo tayo. Pag yung mga vlogger po na ang sa kakalye survey, panalo tayo. Pero pag sila, dalawa pa lang ang pumapasok, pero unti-unti na sila nagbabagsakan. Ituloy nyo lang po, Mr. President. Ituloy nyo lang po yung kaatake sa mga Duterte. Marirealize po ng mga tao, teka nga muna. Nung panahon ni Duterte, magandang buhay. Ngayon mo kaming gaganyanin. O yan, pag na-realize po nila, pinapipili nyo kasi yung mga tao. Pabor po sa amin yan. Pinapipili ninyo yung mga tao kung pro Duterte sila o pro Marcos. Pabor po yung ganyan sa amin. Kanina raw putol-putol. Okay naman. So wala pong problema. Talagang ganyan ng buhay. Hindi nga po, kanina raw sabi putol-putol. Okay na po yan. Huwag nyo na pong banatan. At nariyan naman kayo para magtama eh. Okay, punta na po tayo rito sa hindi raw siya natutulog. Ako talaga, kakaiba talaga to si BBM eh. Sabi niya hindi na raw siya na... ang point rito sa hindi natutulog, ano po to eh, yung ang ating kalihim ay hindi na natutulog. Alam ko po yan dahil ako rin. Hindi na po ako natutulog. Dahil daw sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Alam mo, Mr. President, matulog ka. Kaya kaya pala wala kang nagagawa. Kaway ka ng kaway. Wala naman tao. Banat ka ng banat. Wala naman nagre-react sa mga patawa mo. Unahin mo kaya matulog ka kaya, Mr. President. Masama po yan. Delikado po yung mga hindi na natutulog. Kung ano-ano na naiisip. Kailangan po natin yan, Mr. President. Kayo pa naman, presidente kayo. Matulog kayo. Kaya pala kayo kaway ng kaway. Wala naman kayong kinakawayan. Naawa ko. Alam nyo, naawa po ako dun sa gobernador na pinasisigaw ng BBM. Tapos yung mga tao po, naman kami sisigaw dyan. Kaya lang naman kami narito, hinakot kami dahil sa ayuda. Alam nyo, ang pangit po no? Nakikita nyo po yung mga Duterte, kasama po si Sara, yung mag-aamang Duterte, pinagkakaguluhan po ng mga tao. Pero hindi po dahil sa ayuda. Pinagkakaguluhan sila dahil gusto magpa-picture, magpa-selfie. Tuwan-tuwa po sila pag nakikita nila Sa Negros, di ba? Yung matabang gobernador. Nakakaawa po. hindi, Bisaya kasi hindi ko alam yung sinasabi. Pinaulit pa yata dahil walang sumisigaw na BBM. Nakakaawa naman kayo. Alam naman namin, marami po dyan sa mga tao na umaattend dyan sa inyong mga pagtitipon. Yan po yung yan po yung tinatawag nating mga takot na mawalan ng ayuda. Ano po yan? Kahakot-hakot. Di ba? Katakot-hakot po ang tawag dyan. Ikaw ba naman, miyembro ka ng Purpose, miyembro ka ng Tupad, miyembro ka ng AIX. Pag nasabi po na pag may sinabi po na,
Lahat ng member ng Porpis, pinatatawag kayo sasama tayo, sabi ni Kapitan. Kaya po yan, karamihan po dyan, napipilitan lang. Alam po ninyo, ganyan na ganyan din po yung pinagmamalaki. Kasi, meron ba kayo niyan? Maring wala kami niyan. Pero yung mga nanonood sa online, tignan nyo po yung mga nanonood sa mga BBM vloggers at mga BBM supporters kaysa po nanonood dito sa mga Duterte supporters. Ang layo po, di ba? Okay, bakit po? Alam nyo, nangyari na yan panahon ni Lenny. Buti nga kay Lenny, hindi pa kahakot-hakot. Talaga nakita mo, naglalakad yung mga tao. Papunta sa venue. Alam nyo kung bakit? Libreng pa concert eh. Di ba? Ganyan din po yun. Mayroon pong dahilan kung bakit kayo natatauhan, hindi po dahil gustong-gusto nila. Karamihan nga nang dumadalo dyan, pag may attendance na, uuwi na eh. Pwede nang umuwi pag nakapag-attendance na eh. Iba po talaga yung Iba po talaga yung umattend ka ng gustong-gusto mo. At iba rin yung umattend ka lang dahil napilitan ka, baka matanggalan ka ng 4-piece, akap o tupad. Ayun po yun eh. Puwersado. Iba po yung pinupuwersa ka lang. Sana maalala nila na yung ginagawa sa kanila, hindi dapat panghabang buhay yan. Okay, meron lang po akong, alam nyo si BBM in fairness, magaling talaga siya eh. Yan talaga forte niya, yung pangangampanya eh. No? Magaling talaga siya sa kampanya, in fairness. Buhay na buhay, hindi natutulog. Tanong ko lang, Mr. President, kung kayo po ay hindi natutulog, kung kayo po ay busy sa kakampanya, ikot kayo na ikot sa Pilipinas, sino po nagpapatakbo sa Malacanang? Sino po yung nakaupo sa Malacanang para magpatakbo ng Pilipinas? Wala na nagpapatakbo ng Pilipinas, nangangampanya na lang. Ngayon lang po ako nakakita ng presidente na inuuna pa yung pangangampanya kaysa pagpapatakbo. Buti sana kung yung wala tayong problema sa Pilipinas. Ang dami po natin problema sa Pilipinas eh. Diba ba? Sangkatutak po. Bumababa yung ating dollar reserve. Konti na lang yung pumapasok na pera. Konti na lang yung investors na pumapasok. Dito ako bilib na bilib sa mga tao na to eh. No? Alam niyo po, nakakabilib tong gobyerno natin kasi sa totoo lang, ang actual na report, mula rin sa kanila, mula rin sa gobyerno, ang actual na report, bumababa yung ating foreign investment. Yung pagpasok ng pera mula sa foreign investors. Pero tignan niyo po yung mga pahayag nila. Japanese firm, alam niyo sa totoo lang, sa kasabikan ninyo, kanina nga nakita ko, pinapakita sa video, hindi ko na lang alam kung saan tulay yun. Poste pa lang, pinagmamalaki na eh. Sa kawalan nyo po ng pinagmamalaki, pati poste pa lang na hindi pa gawa, pinagmamalaki na. Kung poste lang po, napakarami na po niya ni PRRD, hindi po yan pinag-uusapan. Yung natapos nyo, sa kawalan po nila ng ipagmamalaki, pati po hindi na natin alam kung totoo ba yung sinasabi ng mga to. Meron ba naman na nakikita nyo po ba screen nyo yung mga hearts curious lang? Wala pong hearts dito sa screen, pero dito sa laptop meron. Nakikita ko po may umaangat na heart. Bakit po? Ano pong naging curious tuloy ako sa heart. Ano po problema dyan sa heart na Dapat matitigan ko sila. Hindi ko alam.
Natawa ako rin sa... Kaya po nagtataka ako kung kailan po naganap na tumataas po yung investment. Sa official nyo po, kayo po nagre-report nun eh. Pinaka-classic na tanong yan. Nakikita nyo po ba yung heart dyan? Ngayon lang ako natanong ng para saan po ano? Ano po yung tanong? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit eh. Kaya nga para saan po yan? Hindi, ako na po na-curious dahil sa inyo po nagtanong eh. Nakikita mo ba yung heart? Para sa... Matagal ko na po nakikita yung heart na yan. Okay. Balik po tayo rito sa ating tinatalakay. So Mr. President, isa lang po ang payo ko, matulog po kayo, no? Kasi wala naman kayo nalulutas eh. Mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Okay. Ito po pinagmamalaki nila. Under the leadership of President Bongbong Marcos, the Trabaho sa Bagong Pilipinas program was successfully held in Dumaguete City, providing job opportunities and financial assistance to thousands of Filipinos. O kaya pala may umaatin sa inyo eh. Habang nagrarally, doon po sila naglulunsad ng trabaho sa Bagong Pilipinas. Alam po ninyo, Mr. President, wala pong pagkakaiba po yan. May pera na lang kayo ngayon, di ba? Pero nung nangampanya kayo, ganyan din yung sinabi niyo, 20 pesos na bigas. Wala pong pagkakaiba yan eh. O sige, mag-apply kayo. Ang tanong, yung ba nag-a-apply, may trabaho? Hanggang kailan ang trabaho nila? Ilang taon na po kayong presidente? Bakit ngayon lang kayo mamimigay ng trabaho sa panahon pa nang kayo ay umiikot? Sa panahon na kayo nangangampanya? Di ba pwedeng ginawa nyo yan nung unang taon, ikalawang taon nyo, ikalawang taon at kalahati nyo? Bakit lahat ng ginagawa nyo, lahat sa eleksyon? Kaya ang husay niya mangampanya eh. Sa eleksyon siya namimigay ng trabaho, sa eleksyon siya namimigay ng pera. Eh vote buying yan kung tutuusin eh. Di ba? Kailan nyo po yan? Pinagmalaki nyo pa. Na nagbigay kayo ng trabaho sa Dumaguete kasi naroon yung mga kandidato nyo. Hindi ba pwedeng yung trabaho nyo ay hindi sa kampanya lang? Talagang magtrabaho kayo sa mga walang trabaho? Sa mga ayaw maniwala, ito po sa mga ayaw po maniwala na joke lang yung sinabi ni Tatay Digong. Nakakasawa na po kayong makipagtalo. Hindi pa ba kayo nagsawa? Na joke lang yun? O sige, hindi na joke. Totoo na yun, totoo na. Panalo na kayo. Matigil lang yung mga pagmumukha nyo. Oo na. Hindi na joke yung ginawa ni Tatay Digong, kaya maghintay na lang tayo kung ilan yung mamamatay, ha? Hindi na joke. Ayaw ninyong joke yun eh. Sige, okay na yan. Hindi na yan joke. Alam niyo, nakakasawa, no? Makikita mo, bubugbugin ka na mamamatay tao. Oo, sige na. Hindi na yan joke. Sabi kami na sabi na joke yan, joke yan, joke yan. Joke lang yan. Nakakasawa silang paliwanagan, no? No? Ang hirap po kausap ng mga engot. Buti pa yung bobo eh. Natututo pa eh kasi bobo ka lang dahil hindi mo alam. Pero yung tanga talaga. Kaya nga ang sagot ko dyan sa mga hindi naniniwala, ang dami pa rin po eh.
na mamamatay tao talaga yan. Panay-patay, patay-patay. Oo na. Hindi na nagjo-joke si Digong. Gusto niya talaga yan. Pinupunteriya niya talaga. Kaya matakot na kayo lahat dahil mamamatay 15. Abangan namin ha. O yan, totoo na. Totoo na yan. Ano kaya kung sabihin natin, totoo yan. Pag-ingatin niyo yung mga... Yun nga ang tanong natin. Bakit lagi ka nasa kampanya, Mr. President? Ngayon lang po ako nakakita ng President. Kahit si Digong, siniro niya yung kalaban nung 2019. 0 po yung kalaban natin eh. Ha? Yung 8 diretso, 0, walang nanalo kahit isa. Pero hindi po nangampanya, maya't maya si Tatay Digong, nagtatrabaho siya bilang Pangulo. O kaya pag gusto nyo pa rin po yan na hindi nagtatrabaho yung presidente nyo, iboto nyo po yung mga tauhan niya. Ito po ang muling banat ni BBM kay Pangulong Duterte. Yan, muling nagpasaring si BBM kay Rodrigo Duterte matapos sabihing hindi kailangan maging madugo pagsugpo sa kriminalidad. Antindi, pinagmamalaki po ni BBM na hindi po lalo na raw sa droga, hindi daw kinakailangan na madugo. More power sa Duterte senatorial candidates, protect BP Sara and Inday Sara. Christopher Candari, thank you very much sa 499. Okay. Correct. Alam niyo po si Tatay Digong, ang alam kong campaign manager noong 2019 si Pacquiao di ba? O ikaw ang campaign manager, siya mismo. At mas marami pa po siyang sinasabi kaysa sa mga kandidato niya. Kaya pabagsak po yung rating ng mga kandidato niya buhat nung siya na po nagsasalita. Spokesman ka ba? Eto po. Hindi daw binanatan niya yung Pogo, hindi raw kailangan ng Pogo. Pero ang pinalit mo naman yung sugal. Sugal, yung Pogo po kasi mga incheck po nagsusugal doon eh. 'Di ba? Ito ang pinalit nila, sugal ng mga Pilipino nagsusugal. Ayan, nariyan po nakakalat ngayon online bingo, online kung ano-ano, no? Mas gusto nila yon na mga Pilipino yung nagsusugal kaysa ibang lahi. Hindi ko po pinagtatanggol yung Pogo. Pero kung mamimili ka na yung mga, kasi ako, ayoko talaga ng sugal. Very personal po ako sa sugal. Talagang pag malaman nyo lang po kung bakit ako anti-sugal, hindi ko na lang ikukwento para kasabikan nyo. Para manabik kayo balang araw. Abangan niyo yung kwento. Okay, yung binabanatan niya yung hindi raw kinakailangan na madugong paglaban sa krimen, lalo na sa droga. Hindi ko talaga maintindihan. Ngayon lang po, alam niyo po sa lahat ng palabas, sa lahat po ng pelikula o TV show na napapanood natin sa iba't ibang bansa, yung mga gramo-gramo lang, yung mga 1 kilo lang ng shabu o cocaine, 1 kilo lang ng heroina, 1 kilo lang ng marijuana. Grabe po protektahan yan, di ba? Ang lusuban yan talagang ang barilan na sangkatutak. Tanging sa panahon lang po ni BBM na tonelada ang nahuhuling droga na wala pong barilan na naganap, walang pagtatanggol sa mga epektos, na 1 tao lang nagdadrive, 1 tao lang. Toneladan droga. 1 tao lang ang nagdadrive at dadaan pa sa may checkpoint. Ang daming katanungan sa utak natin lahat eh. Tapos, tanging sa panahon lang ni BBM, no, na walang halos naririnig na bypass na nagkakabarilan, na wala na po yung malalaking droga, nahuhuli po nakakahuli po ng malalaking droga
nang wala pong labanan na nagaganap, walang putukan na nagaganap. Tone-toneladang droga. Isipin niyo po yan. Ano mas katotohanan? Di ba? Saan po mas katotohanan? Nawalan na po ng logic, pati po yung mga sabihin na po natin na drug lords. No? Ano po ang nangyari sa mga drug lords, sa utak ng mga drug lords? Nung panahon ni Duterte, lahat po nagsasabi pinagyayabang, ang dami na mamatay na drug lords, ang dami na mamatay na drug pusher, ang dami, pati nga po yung mga simpleng runner lang, napapatay rin, pati nga po yung mga minsan, drug user lang, namamatay rin. Pero hindi pa rin po natigil ang droga. Ganito kaya usapan? Ini-imagine ko lang Sumasabog po yung utak ko, hindi ko talaga maintindihan Kasi pagdating po sa numero, putya, mas marami, mas mababa krimen ngayon, mas anak ng pupa. Walang patayan, walang pero mababa ang krimen. Nakikita nyo, walang takot yung mga nagdodroga ngayon Pinupost sa social media. Nagpo-post sila ng mga nagdodroga sila. Never kong ma-imagine yan nung panahon ni Tatay Digong. Never kong ma-imagine. Siguro naisip ko, ganito po yung isip ng mga drug lords. Ang dami na napapatay sa mga pusher natin Lintik tong Duterte na to Tuloy pa rin tayo. Hindi tayo susuko. Bilyon-bilyon ang kinikita natin dito. Tuloy natin to. Kahit marami mamatay sa atin. Boss, yung kapatid yung drug lord na tigok na. Wala tayong magagawa Talagang sindikato tayo panahon ni BBM. Boss, wala na pong patayan ngayon. Di na pinapatay yung mga pusher natin. Di na po. Wala pa napapatay na drug lord. Wala na po namamatay na drug lord. Delikado tayo nito. Tumigil na kaya tayo ng negosyo natin? Biruin mo, wala nang pinapatay na drug lord. Wala nang pinapatay na pusher. Delikado tayo nito. Maganap na tayo ganun po ba sa tingin ninyo? Logical yung ganung pag-iisip? Nung panahon na pinapatay sila, hinahanting sila ni Duterte, tuloy ang Tapos nung panahon na walang humahanting, bigla silang titigil, hanap na tayo ng ibang trabaho. Hindi na tayo pinapatay Asan po yung logic? Minsan logic lang Bakit tahimik ang mga ganun lang naman po yan Inutos ng presidente, bloodless. Bloodless na nga. Ba't ka lulusob ka? Ba't ka lulusob? Hayaan mo. Sa tingin niyo po ba, easily i-give up ng mga sa droga, yung hawak nilang droga? Hindi po Pero may magandang paliwanag po dyan, si PRRD. Ano po ang magandang paliwanag ni PRRD dyan? Nangako siya, 6 months wala ng droga. After ng 6 months, sabi ni PRRD, hindi ko pa kaya na 6 months. Tuloy pa rin yung war on drugs, pero hindi niya kaya. Bakit? Gobyerno pala kalaban ko. Gobyerno kalaban niya. Mga generals, etc. Kaya di ba laging sinasabi ni PRRD, sinabihan ko itong mga general, tukoy niya Sinabihan niya yung mga general na huwag niyong gagawin yan. Saan ka nakakita? Nagdodroga, ipopost nila sa social media. Ganun po katapang ngayon yung mga nagdodroga. Kanina may nag-react. Viewer ko dun sa Bad Aratlis. Boss Buds, ako Grab driver. Kami ang nakakakita. Ano nangyayari totoo?
balik na po talaga yung mga durugista. Balik na po, ang dami na naman talagang mga adik. Grabe yan. Dati raw. Dati, tahimik. Wala silang takot kahit nung panahon ni Duterte, kahit gabi na. Ngayon, talamak na naman. Grabe. Sila kasi nasa ground talaga eh. Sila naghatid ng pasahero eh. Yan po ang ating buhay. Kaya Mr. President, matulog kayo. Para makakalutas. Pucha, hindi po, alam mo Mr. President, hindi po matino ang mga taong walang tulog. Subukan mong walang tulog, pucha, para kang, di ba, lutang na lutang ka na eh. Isang araw ka lang hindi matulog, lutang na lutang ka na eh. Hindi na raw siya natutulog eh. Isa lang po ang payo ko sa inyo. Kahit very busy kayo sa kampanya lang naman kayo eh. Busy po kayo sa kampanya, matulog rin po kayo. Para makapag-isip po kayo na maganda para sa Pilipinas. Hindi po itong panay problema na ang ginagawa nyo, ini-immune nyo kami sa mga problema. Ito po, ito mga nakakatawa. Meron daw pong mga ghost student sa DepEd voucher program. Tapos na naman si Sara Duterte. Alam niyo po, si Angara na si Angara na po ang DepEd secretary. Hindi lang ganong sikat. Pero bumalik na po yung DepEd na hindi na sikat yung si Angara po ang DepEd secretary. Pagtrabahuin niyo po si Angara, wag lang po sisi ng sisi. No? Wag lang po sisi ng sisi. Angara, hindi mo ba kaya trabaho mo, Angara? Bakit kinakailangan meron kang mga fans club na manisi sa mga Duterte? Tanong ko po sa inyo, kayong mga fans club ni Angara o ni BBM, hindi ba kaya ni Angara yung trabaho na yan? Ay, pag-resignin nyo na. May problema sa DepEd na nakita kayo, putat. Di ba kayo? Ang simple-simple lang. Ghost student. Alam ko po yan. Ang may problema po niyan, ang nangungulekta po ng ghost student na may voucher. Alam niyo po ba kung sino may voucher? Ganito po kasi yan. Yung K-12, inabutan na po ni BP Sara yan. No? Hindi po problema ni BP Sara yan. May voucher system po. Ang gusto kasi, ang arte-arte nila. Yung mga public school po, na gusto mag-aral sa private, actually, ang gandang pakinggan, di ba? Okay. Yung hindi kayang i-accommodate ng public school, may mga private naman tayo na mag-o-offer ng mga senior high school. Babayaran na lang ng gobyerno. Actually, form of corruption yan eh. Biruin nyo yun, private school, pupunta yung mga public, ang laki pong problema niyan. Pera biro. Public school na yung mga bata, makakatapos sila sa college, sa high school, senior high school. Ngayon, dahil may voucher system, 13,000, pag kinuha, kaya nagre-recruit, yung mga private school pumupunta sa public para recruitin itong mga kawawang public school, sasabihin, libre na tuition nyo, may libre, sa amin may libre pang uniforme, libre pang pumasok lang sila. Paano after yung private school sa voucher system? Wala pong mahihita yung DepEd secretary dyan. Si Angara wala pong mahihita dyan. Paalala ko lang po sa mga tanga. Si Angara na po ang DepEd secretary. Lutasin ni Angara yan dahil nilulutas na yan ni Duterte. Ngayon, dahil may voucher kayo, DepEd, babayaran nyo yung private school na tatanggap ng mga public school. Diyan po yan. Ano ngayon na nangyari? Yung ibang private school, ilan lang naman yan.
Natukoy na nga ni Sara Duterte yan eh. Ituloy nyo na lang. Wala kayong mga silbi lahat. May problema sa DepEd. Eh, sino DepEd Secretary? Si Angara. Si Angara pala dilutasin ni Angara. Walang Duterte. May goose student. Didemandan nyo yung private school. Yung private school nangungulekta kahit wala sila estudyante. Ito po, may estudyante rito. Ghost student, yun po yun. Private school problema yun. Ang dali lang po lutasin yan. Kaya po hindi malutas-lutas yan ng mga walang kwentang tao kasi ang alam lang nila, manisi. Eh kung ako po lagay dyan, tanggalin na yan. Ako na lang Angara kung hindi mo kaya yan. Anong goes, o ikaw dito ka. Wari, ABC School. O, Address Bonifacio School. Lika rito. Ano to? Sino tong mga to? Binabayaran ka namin dito. Sino tong one mapilak? Oh, one tanso, one ginto. Sino to mga to? May ganyan? Wala ka estudyanteng ganyan? Bakit ka namin babayaran? Ididemanda ka namin. Kung hindi mo yan kaya Angara, simpleng-simple lang yan. Napakasimple lang. Kahit janitor sa DepEd, kaya lutasin yan. Ganun na po kababaw lahat. Hindi kaya lutasin. Duterte. Putang pambira kayo. Panay kayo Duterte. Lahat ng problema, hindi namin kaya lutasin.